5, pakishare na lang. Ayun na, may tumumba na dito. Hindi plastic o basura kundi isang L300 van ang inanod ng rumaragasang baha sa Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City. Muntik pa itong tumama sa poste ng kuryente. Ay! Yung poste! Kung sasakyan nga walang panama sa baha, paano pa kaya ang matandang babaeng stranded sa ilalim ng tulay? Ayon sa uploader ng video, nakita na nila ang matanda nung naglilipat sila ng gamit. Pero ayon daw sa ibang residente, alam na ng taga-barangay na may matanda sa ilalim ng tulay. Mabilis na tumaas ang tubig. At nang i-check nila ang ilalim ng tulay, nandun pa rin si nanay. Nay! Kanina ka pa kasi pinapaalis dyan eh! Hindi ko kaya langoyin, malakas ang agos. Sobrang lakas. Maya-maya pa, hindi na nakita ang matanda sa video. Wala na, dito galing si nanay kanina. Naanod na. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari sa babae. Stranded din ang asong ito sa Marikina River. Tila piraso lang ng kahoy ang tinutuntungan nito. Wala pang update kung nakaligtas ang aso. Napaiyak naman sa pag-aalala si Jeffrey. Inaabot na raw ng tubig ang kanilang bahay at naiwan doon ang 3 maliliit niyang anak. Aminado ang mga rescuer na hirapan sila dahil bukod sa malalim at malakas ang agos ng tubig, halos 2,000 residente ang nailikas kabilang ang ilang matatanda at may sakit. May mga sanggol ding na rescue kaninang madaling araw. Ang ilang residente kinailangang kumapit sa lubid habang inililigtas. Paghupa ng baha, tumambad ang makapal na putik. Ang FBR Road na katabi lang ng ilog, tad-tad na mga nasirang gamit. Ganito rin ang sitwasyon sa Provident Village kung saan tandang-tanda pa rin ang bangungot ng Bagyong Ondoy noong 2009. Si Karen Rojas lumikas na raw agad kahit hindi pa bumabaha. Since malapit lang kami sa ilog, the studio type lang to, wala kaming taas, possible talaga na abutin kami. So early pa lang, lumipas na kami. Ang naranasan ng Bagyong Ondoy naging leksyon daw sa LGU sa paghahanda nila sa kalamidad. Pinalakas ang Rescue 161. Nilinaw ang protocol sa paghahanda at paglikas depende sa level ng Marikina River. Pinalawak ang mga drainage system at pinalalim ang ilog para hindi ito madaling umapaw. Nag-level up na rin ang evacuation center. Agaw pansin ang mga modular tent o tent na may mga partition para may privacy ang mga evacuee. Hindi naman nangangahulugan na pag nasa evacuation center ay mawawala na itong privacy na to o kaya yung pagkilos bilang isang pamilya. Kaya ito naisipan nating gawin, born out of experience. Ito nga yung most recent experience natin sa Habagat. Dano Tingkong ko, GMA News.